guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, bago po tayo magsimula ng ating reading, gusto ko lang po i-share sa inyo ang tungkol po sa soul contract kasi marami po ngayon nagre-request sa akin ng Akashic reading po. Okay? So, ang pamamaraan ko kasi sa Akashic reading, through meditation po yan. Ako po ang magme-meditate. Then, humihingi lang po ako sa inyo ng permission at saka yung date of birth nyo, pati na rin yung picture nyo, hinihingi ko. So, explain ko lang po sa inyo ang tungkol po dito sa ating soul contract. Actually, ang soul contract, isa yung spiritual na kasunduan natin sa ibang soul din. Kontrata yan bago tayo ipinanganak dito or bago tayo pumasok sa katawan ng ating ina. Para sumailalim tayo sa isang particular na karanasan sa isa't isa. Okay? Sa bawat tao. Para sa ating soul growth yan, Kaya isipin mo na lang na meron tayong terms and condition during ng incarnation natin dito sa lupa, At kung saan magkakaroon tayo ng maraming karanasan. Okay? So, masasabi ko ang mga soul contract kasi actually marami yan at ang soul contract kasi matatagpuan mo yan sa Akashic record mo at pwede kang mag-access dyan para malaman mo kung ano yung mga kontrata mo sa past, present at sa future. At meron tayong mga soul contract na hindi pwedeng mabuwag. Katulad na lang birth date, pangalan mo, yung parents mo. Hindi mo pwedeng buwagin yan. Kasi nag-agree na rin yung mga magulang mo na sila ang magiging magulang mo. At meron tayong mga group souls, family na nakatandong tumulong din sa atin para ma-heal tayo during ng ating life journey dito sa lupa. Ganon din sa past life na dala-dala yan ng soul mo. So, kailangan din ma-heal yan. Meron tayong mga kontrata, mga unfinished business sa ating past life, na dala natin yan na kailangan ma-heal natin this lifetime. So, meron ding fix na ganyang kontrata mo. At isa sa soul contract din natin, meron tayong free will na sinasabi. So, ibig sabihin, may kakayahan kang baguhin ang buhay mo dito sa lupa. So, merong fix, meron din pwede mong baguhin. Okay? Pwede kang maging mayaman, mahirap, or negatibong tao, masamang tao, or positibong tao. So, meron kang mga free will dyan, ikaw ang pipili, kumbaga, during ng iyong journey. At ikaw rin ang pumili kung kailan mo gustong mamatay, kung kailan mo, kung paano ka mamamatay. Nakatakda din yan sa kontrata mo. At sa pag-incarnate natin dito sa lupa, may kontrata din tayo sa mga guardian angels. May mga tao na marami silang guardian angels. Meron namang iilan lang, meron naman mga spirit guide, mga spirit animal. May mga ganyan tayong gabay. At meron ding tinatawag na multi-dimensional na aspeto ng ating sarili para ma-fulfill mo ang soul contract mo. Sila ang gagabay sa atin, sa'yo. Pero kung hindi mo naman sila tatawagin, magsusolo flight ka lang. Pero minsan kapag matigas talaga ang ulo mo, bibigyan ka talaga nila ng leksyon, para ipaalam nila, oy, naandito ako. Pero majority kasi sa atin, hindi naniniwala, hindi nila alam. Hindi rin nila alam kung paano kumonekta, which is madali lang naman, Kaya, the more na may self-awareness ka sa kanila, the more na bibigyan kanila ng psychic power. So, yan po ang ating mga soul contract, At kapag binigyan ka ng gabay mo ng psychic powers, dyan mo malalaman ang mga meaning ng angel number. Tulad ko, nagkaroon ako ng sarili kong meaning. Hindi ko na siya kailangan i-research dahil yung mga angel number, sa simula lang yan ang pwede mong gawing gabay para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng angel number. Pero later on, kapag may communication, parang best friend mo, meron na kayong secret words, secret language. Diba? Ganun yun para hindi kayo mabuking ng ibang tao. So, magkakaroon na kayo ng sariling validation, sariling meaning ng mga angel numbers. Para lang yun sa inyo ng dalawa ng gabay nyo, Tapos, malalaman mo rin yung mga synchronicity. Magaganap yan everyday. As long as maniniwala ka, lahat na makikita mo,
Lahat may meaning. Lahat nakikipag-communication sa iyo, yung iyong gabay. Okay? Plus, maaari mo rin sirain yung ilang mong soul contract na meron ka. No? Lalo na yung hindi nagsilbi sa'yo na maganda. Tulad ng parents mo. Kung yung parents mo, pinahihirapan ka nila. No? Kahit na sabihin mong fix na yung parents mo, pero hindi maganda ang turing nila sa'yo. Medyo, may mga ganon, di ba? Minsan yung parents mo mismo ang abusado, dinadown ka. So, pwede mong putulin yung contract na yan. Pwede mong punitin yan. At nandyan din yung sinasabi na soul karmic, karmic na utang. Karmic debt ang tawag dyan. So, galing pa yan sa iyong past life na pwede mo din linisin yan, sa way na patawarin mo ang sarili mo, yung kung sino man yung taong yun, kung alam mo, then pwede mong palayain ang sarili mo sa karmic cycles na yan. Andyan na rin yung, pwede mo rin linisin ang ancestral agreement. Yan. At kailangan mo ma-identify yung pattern. At identifyin mo rin yung paniniwala mo, yung paniniwala ng mga ninuno mo, yung mga lalo na kung sinasabi mo, kami may lahi, kami mangkukulam. Gano'n. Kaya parang ako, kailangan ko rin mangkulam. Pwede bang putulin yan? Kung yan ba kung merong sumpa sa inyo ng pamilya nyo, sa mga ninuno nyo pa, pwede nyo rin putulin yan. Pwede nyong linisin yan, So, yung mga ganyang soul contract, meron tayo niyan. At lahat yan nakatago sa ating Akashic record. Okay? So, hanggang dito na lang po ang aking ma-share tungkol po sa soul contract. Pero marami naman po yan sa internet. Pwede nyo pong i-research at pwede rin po kayong gumawa ng pamamaraan kung paano nyo ma-cleanse. Pero hindi po ganong kadali makakonekta sa Akashic record at hindi rin po ganong kadali na makikleanse mo ang iyong mga karmic debt, ancestral karmic, mga ganyang klaseng ancestral agreement. I'm sorry. So, kailangan talaga proseso. That kailangan mo talaga itaas ang vibration frequency mo. Hindi lang, pinunit ko na, hindi ganun kadali yun Merong marami kasi nag-share sa akin yan, punit na po sila. Hindi ganun kadali. Okay? Hindi tayo naglalaro dito sa mundong ito. Okay? Huwag mong paglaruan ang sarili mo at kabanalan yan. So, move on na po tayo sa ating reading. Scorpio, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading At aalamin natin yung iyong buhay, kapalaran, life, destiny. Yung mga desisyon na binitawan mo, baka yung iba sa inyo ngayon pa lang. So, Scorpio, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At sa energy mo, Scorpio malamang na lumabas din yung ibang mga taong involved. Okay? Sa inyong kaganapan. Sa inyong buhay. Ano ba ang mga napagdesisyonan mo? Baka dati, ngayon pa lang. Yung oracle card na ginagamit ko, ito siya The Mediumship Training Deck. Baka gusto nyong bumili, hindi ako nagbebenta. Pero marami naman yan sa internet Okay? Kasasabi ko lang. Ito ba siya? See, nag-synchro tayo dito So baka yung ibang Scorpio, nagta-tarot reading din kayo, then advice ko maganda ito. Okay, soul guidance and psychic journaling and energy scanning. Energy scanning. Alam mo, Scorpio,
feeling mo siguro, ikaw ay naging biktima. Maaring oo, maaring hindi rin ang sasabihin mo. Baka ikaw rin mismo, Scorpio, ikaw rin mismo ang gumawa ng sarili mong problema. Ikaw rin mismo talaga ang gumawa ng sarili mong problema. Kaya ang kinalabasan, bumalik sa'yo. Bumalik. Parang boomerang lang yan. Maaaring yung iba sa inyo, gusto mong lumayo, makipaghiwalay, or tuldukan. Kung ano man ang kaganapan ng meron ka sa buhay mo, relasyon, baka sa trabaho, pamilya, gusto mong magkaroon ng distansya, naghahanap ka ng konting space, malamang yung iba sa inyo, or baka naman yung iba sa inyong, kasi Master of Mediumship, para siyang nasa husgado. Nakulong ka ba? Meron kang kung sa anong kadahilanan at naipasok ka sa parang kailangan ng jurisdiction, ganun. Pero yung ibang Scorpio, tingin ko sa'yo, feeling trap ka dito. Na maaring dati o yung kinalalagyan mo ngayon, hindi ka na siguro makahinga ng maayos sa kinalalagyan mo o yung sitwasyon na meron ka ngayon, yung sitwasyon na pinasukan mo. Hindi ka mapalagay kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, just like for example, may asawa ka or mag-asawa kayo, tapos nakikitira ka lang sa bahay ng biyanan mo, nakikisama ka doon, or kahit hindi kayo kasal, nakikitira lang kayo sa alinman sa inyo, na which is hindi ka komportable. Maaaring gusto mo nang umalis, pero hindi mo magawa-gawa. Siguro, inisip mo, feeling mo, no choice. No choice ka na talaga. Kundi manatili ka dyan. Kaya malamang na pipiliin mo na lang na manindigan kung saan ba yan. Ay ang pinasok mong sitwasyon. Malamang na ngayon, yung iba sa inyo, nagsisisi kayo sa mga desisyon na ginawa nyo, pinagsisisihan nyo, sana hindi na lang ganito, sana nag-isip na lang ako ng mas pagbabalikan nyo, yung dati nyong sitwasyon sa ikukumpara nyo sa sitwasyon na pinasok nyo ngayon. So, tingin ko sa Scorpio, kumbaga, yung pinasok mo ngayong sitwasyon, yung kaganapan na meron ka ngayon, wala kang plano or wala ka man lang na backup na plano. Wala kang plan A. Meron kang plan A pero wala kang plan B. Yung ganun, For example, yung iba sa inyo, a-applyan yung trabaho. Sabihin na lang natin, hindi sa relasyon, sa ibang ano ba masasabi ko? Kung sa trabaho, mag-a-apply ka bilang isang kasambahay, So, yung mindset mo, yung focus mo bilang isang kasambahay. So, yan ang plan A mo. Hindi mo naisip na meron ka pa palang ibang option na hindi na gumana yung isipan mo doon. Alam mo yun? Kasi pag kasambahay ka, meaning, tagalinis ka, di ba? Tagaluto ka. So, cleaning staff ka. Pag cleaning staff, kung tutuusin, marami pa yan. Maraming option yan. Pwede kang maging Metro Aid, di ba? Or tagalinis ng office building, di ba? Pero doon ka lang nakafocus kasi sa yung isang yun. Hindi gumagana yung ibang yung pag-iisip mo. Kaya wala kang plan B. A ka lang. Doon ka lang. So, kailangan bigyan mo ang sarili mo ng iba't ibang option. Bigyan mo ng letter A, letter B, letter C. Para matamo mo yung kalayaan na hinahanap mo. Maging masaya ka.
Naget mo yan, Scorpio? Kung titingnan natin yung iyong career at saka pananalapi, ano na siguro, mag-decision ka. Oo, sige na, dalawa na kayo. Sumama eh. Sumama siya. Akit ka lang ng konti, please lang. Medyo matigas kasi itong mga barahang ito eh. Malalaki, mahirap siyang i-balasahin. Malaki, matigas. Nagmamadali. Ito, tingnan muna natin siya. Tadang! Oh, solidity. Solidity in inner core. Cleansing storm. And then dito naman is Ace of Autumn. A windfall of money, advice, or assistance from others. A very successful project. A happy change in your career. Diyan, Eight of Spring. Stress that comes from having many things happening at once. Successful multitasking, sudden events, or changes. Okay. Masasabi ko, kung titingnan natin sa career mo, mukhang takot ka sa pagbabago eh. Takot ka sa kidlat. Nag-freak out ka. Parang, wala na. Sumabog na dito. Kaya masasabi ko, yes, takot sa pagbabago. Or siguro iniisip mo, no, hindi ka pwedeng mag-shift. Or hindi ka pwedeng pumasok dito, tapos iiwanan mo to, tapos dito ka papasok. Alam mo yun? Shift nga. Or yung uri ng trabaho mo. Kasi, malamang na mayroon kang nakasanayan na, let's say, nakasanayan mo na ang magsulat. Tapos sasabihin, ay hindi ka na magsusulat. Tayo kasi, meron na tayong laptop, meron tayong desktop, doon ka na sa magta-type ka na. So, nasanay ka sa pagsusulat, tapos hindi ka sanay sa pagta-type. So, malamang, mahihirapan ka. Mag-freak out ka. Yung iba sa inyo. Kasi, mas doon ka na sa nakasanayan mo. Yun ka eh. Kaya, malamang na umaasa ka na may magandang pagbabagong magaganap, pero, doon ka lang sa mga nakasanayan mo. Hindi ka, ayaw mong mag-change ng paniniwala mo, ng panibagong mundo. May takot kang nararamdaman dito. Kung sa pananalapi mo naman, dahil dito puro bilog, nakakita ako. At saka dito rin maraming mga libro, tsaka mukhang pera ang hawak nito, So, hindi mo nakakita kasi ang financial opportunity na darating sa'yo. Yung swerte na darating sa'yo. Alam mo yun? Maaaring dati, may dumating na sa'yo. Yung iba sa inyo, or baka ngayon parating pa lang, Pero kasi, ikaw yung Scorpio na tipo na pag may pera, nababalisa ka siguro. Hindi mo nakikita yung mga kaganapan sa buhay mo. Parang, yes, may pera, may sweldo, napasa kamay mo. For example lang Scorpio, nag-abroad ka, umuwi ka ng bansa, so may pera ka, may ipon ka, Hindi ko alam kung gaano karami ang ipon mo. Pero, hindi mo nakakita pa yung susunod na mangyayari sa'yo. Yung susunod na kaganapan sa buhay mo. Kaya, meron kang pera na, nalagas
nalagas yung pera mo, naging tubig, tinamaan ng kidlat. So meaning, nagastos mo yung pera mo. Nawala yung mga naipon mo. Nag-pop up, pop, 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 pop. Para siyang firecracker na nawala eh. Hindi mo na panghawakan. Yung perang inipon mo, pwede mo naman sanang ipang negosyo yun. Pero umaasa ka na meron ka pang, kasi nakasanayan mo na, mag-abroad ako, doon mamamasukan ulit ako as a domestic helper, let's say, Hindi anytime makakakuha ka ng employer. Hindi anytime na. Pero ang swerte mo kasi dito, meron ka nang pumasok na pera eh. Lalo na kung may mga batang, kuha tayo ng baka meron batang involved. Kasi meron ako nakakita dito maliit na Meron batang involved dito. Tumalsik. Yes. See, from here, magja-jump ka dito. Pero, hindi ka pa makapag-jump kasi takot ka eh. Meron ako nakuha. Eto, umaasa ka dito. Hindi daydreaming to, umaasa ka na kung ano yung nakasanayan mong gawin, meron ka pang makukuha, meron ka pang makuhukay. Yun ang akala mo. Kaya imbis na yung perang na napag-ipunan mo siguro, nawala. Nalagas, nagdumaloy. Hindi mo nakita na yung dapat na yan, na pera pumasok sa'yo, yan ang financial opportunity na maari mong gawin na pang negosyo. Pero nabalisa ka, nataranta ka siguro kung paano gamitin yan. Kaya, yan ang nakikita ko sa'yo. At ang daloy ng pinakamahusay mong, ito na siguro ang barahang gagamitin natin. Ito na lang. Ang daloy ng swerteng kapalaran mo, kung kulang ka sa katatagan, nakikita ko kasi dito nga ang panandali ang tagumpay mo. Pero kung pagtitibayin mo talaga ang iyong pundasyon, magkakaroon ka naman ng magandang financial stability, kahit relasyon din, madali kasing, close muna natin. Madali kasing mabuwag, madali kasing maagos yung iyong enerhiya, madala ng ibang tao. Kulang kasi ang katatagan mo dito. Yung iba sa inyong Scorpio. Jajang. Strategy. Alam mo, parang journaling din to, di ba? Ito yung ginagamit noong panahon. Ayan, nakalagay yung journal key. See, meron kang journal din dito. And then, all tied up. So, ito rin nag-ano dito. Halika kayo dito. Hehe. Halika. Ito, combination siya. Energy scanning. And then, journal. Alam mo, Scorpio, nakakita ko dito sa mga baraha mo. Hindi lahat sa inyo, It's okay kung hindi kayo makaresonate. It's okay. Pero eto, journal. Then, eto rin, journal. Excuse. And then, eto. Yan, nakita mo yan. Energy scanning. Doon ka muna para hindi ko na siya buhatin. Ayan. 4. Makikita mo yan sa ating screen. Dito mo tayo. Gamit kaya ako ng panturo ko dito. So, dito ko nakikita, ang swerte mo kasi dito, Scorpio. Tingin ko sa'yo, makakatamo ka ng mana. Maaaring mula sa sarili mong pamilya, o yung iba, nagbabalak kang mag-ipon para sa future mo, Kaya, pumipirma ka, kung anong pinipirmahan mo, hindi ko alam. Ikaw nang bahalang mag-adjust, pero para yan sa iyong future. Maaaring future para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Or, baka naghahanda ka na dahil sa magre-retiro ka na, yung iba siguro sa inyo, gumagawa ka na ng testamento dito. Ikaw mismo, Scorpio. Para sa iyong mga anak, para hindi sila mag-away-away, so meron kang ginagawa dito. Gusto mong ipamana kay kung kanino man sa kanila. Hindi ko alam kung ilan ang anak mo dito, So yung iba sa inyo, may mana kayo matatanggap,
or pinaghahandaan mo ang sarili mo. Malamang, yung iba sa inyo nagising na sa katotohanan na nakaranas kasi kayo ng dagok in your past experience, Kaya dito, ang nakakita ko, masasabi kong magiging swerte mo, hindi swerte na bibigyan ka ng universe ng panibagong idea. Kaya nga dito may kidlat at mukhang nabuwag yung mga utak mo dito, nakurta. So, yung old, kumbaga, may ibon lumabas dito sa iyong utak, di ba? Sinira niya yung old patterns mo. Kaya ngayon, ang swerte mo dito, malamang na yung regalo ng universe sa iyo, bibigyan ka ng bagong pananaw base sa iyong nakaraang pagkakamali. Kaya magiging wise ka na ngayon. Yan ang regalo sa iyo ng universe dito na nakikita ko. Malamang pinagdasal mo to. Hindi mo namamalaya, naging parang ka na ngayon. Parang wise ka na compare dati. Which is yan ang regalo sa iyo ng universe or ng gabay mo na masasabi ko. At nakikita ko ang swerte mong kapalaran. Scorpio. Magiging stable ang pananalapi mo. Masasabi ko. Balik tayo dito. Saan ba ito galing? Diyan. And then dito galing. And then dito siya lumabas kanina. So, diyan ka. Okay. Labo-labo ng ating baraha. Nakakita ko magiging stable ang iyong pananalapi kasi dito, Lalo na kung may karelasyon ka, stable din ang magiging karelasyon mo. Yan ang nakakita ko. Top spring. Yes, magtutulungan kayo dito. See, support. Magsusuportahan kayo sa isa't isa. See, kinarga mo na. Or ikinarga ka na niya. Meaning, dalawa kayo, kahit gaano pa kadulas, kaslide, kaano yung magkasama kayo. Gaano kabigat, magkasama pa rin kayo dito. So, maaaring meron ka nang makakasama sa kung ano mang struggle lang meron ka, paghihirap mo sa pera mo, magiging stable kasi meron ka ng katuwang. Lalo na kung may karelasyon ka. Maaaring hindi ganun kaganda ang magiging samahan nyo, hindi ganun kadami ang pera na mapapasa kamay nyo. Pero masasabi ko wala kayong utang. Yun ang sinasabi sa ng baraha dito. At actually, ito na nga, hawak mo na nga yung pera dito So, wala kayong utang pero ayos naman ang inyong kabuhayan. Masagana, meron kayong pagmamahalan. At kung mag-asawa kayo, swerte bilang mag-asawa. Maaaring ngayon palang ngayon palang magaganap yung iba sa inyo, Pero nakakita ko ang magiging matatag nyong samahan dito. Kung sabihin mo, wala akong karelasyon or okay, trabaho. Kung ano man ang pinagkakaabalahan mo, may swerteng darating sa'yo. Trabaho, karelasyon man, or yung karelasyon mo, mauwi kayo sa pagiging mag-asawa. Bakit? Ang swerte, kayo naman ang nag-a-attract niyan. Okay? So, kung maganda ang enerhiya mo, kung meron ka natutunan sa iyong past na pagkakamali na bumalik sa'yo, malamang dagok ang naging nangyari sa'yo dito dahil may kidlat, Kaya ito ang masasabi ko, ma-attract mo dahil magiging wise ka na. Okay, Scorpio? Ganon din sa career mo, financial mo. Kung ikaw ay may negosyo, negosyante ka, or may bago kang pinapasukan, kung ikaw ay nasa proseso ng pagbuo ng isang bagay na pangmatagalan, then masasabi ko, eto, magkakaroon ka ng good future. May good future ka, Scorpio. At ang isa pang swerte mo, Scorpio, ilagay mo sa isipan mo na ang marriage, ang pagpapakasal, ang pagiging mag-asawa ay hindi lang puro pag-ibig. Hindi lang puro pag-ibig, hindi rin lang puro pagtatalo. Lalo na kung ikaw ang Scorpio na naghahanap talaga ng pangmatagalan na samahan. Kasi sa buhay mag-asawa, hindi lang yan ang involved kasi yung pagiging, hindi na ako mahal ng asawa ko, wala na siya. Hindi lang yung ganyan. Pati na rin sa mga pamilya nyo, kasali kasi yun, Yun din yung pamilya niya, pamilya mo. Pag nagpakasal kayo, pumasok kayo sa isang samahan, relasyon,
syempre, involved din sila doon, di ba? At lalo na pag nagpakasal kayo, kailangan ng blessing, di ba? So, yun ang magbubuklod sa inyo, magpapatibay, which is meron ding side na magkakagulo kayo, which is part of our life. And then, kailangan doon ka mag-adjust. Kaya dito, Scorpio, meron kang journaling, So, kailangan mo ng pagpaplano. Isulat mo kung ano yung plano mo, gumawa ka ng listahan. Dalawang meron tayong psychic journaling. So, dapat dalawa kayo ng person mo. Lalo na kung yung iba sa inyo, kung hindi pa kayo sarili mo na lang. Okay? Kung may karelasyon ka, di kayong dalawa. At pag-isipan mo ang bawat desisyon na bibitawan mo. Minsan kasi kailangan mo talaga mag-take risk, Siyempre, dapat responsible ka sa bawat desisyon, mga bawat aksyon, mga bawat na words na binibitawan mo. Pero nakikita ko pa rin sa'yo na mabe-burnout ka sa mga obligasyon na meron ka, or responsibilities na meron ka, single ka man or hindi, na Scorpio, At ang pag-ibig or pag-iibigan ay gumagawa talaga ng responsibilities yan. Scorpio? Natural lang na ma-stress ka. Natural lang na mag-struggle ka. Kaya kailangan nyo talagang mag-share. Energy scanning nga. Kung ano yung energy ng isa. Ganun na. Kung ang energy mo, isang mainitan ng ulo mo, bungangera ka, or bungangero to, rebelde, na mag-aano talaga kayo. Magmi-mirroring kayo dyan. Kaya kailangan iralin nyo yung pag-iibigan, magandang samahan, At sa career, ikaw, Scorpio, nakakita ko rin na magkakaroon ka ng relief dito. Magkakaroon ka ng relief at kung nakakaranas ka ngayon ng struggle, ganun din sa financial mo, nakikita ko naman na magkakaroon ka ng kaluwagan mula sa iyong mga financial na pasanin, Kaya, yan ang masasabi ko sa iyong reading, Scorpio. At kung gusto mong mag-request ng personal reading, yung aalamin lang natin yung iyong kaganapan sa buhay, o kung ano ang parating sa'yo, mag-request ka lang. At pasensya na, Scorpio. O nga pala, sorry. Month of August kasi ngayon, fully booked na po ako. Antay na lang tayo kung mayroong magpapakancel. Pasensya na, ha. At basta mag-chat ka lang, and kung gusto mo magpa-reading, At maraming salamat nga pala sa mga sinend yung question. Thank you sa mga bago ko pong subscriber at cross-watcher. Maraming salamat po sa inyong oras na inilaan at sa like, share, comment. At hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.